Halimbawa, sabi ng teacher ko noon sa high school, kapag ang puno ay nilalarawan, malabay. Di ba? Hindi ko sinasabi mo malabay. Kaya malabay. Susunod, di ba? Dumagalundong ang mga paan ng mga sundalo. Di ba? Nararamdaman mo. At si Jesus ay nadapa. Ano yun? Snow mo? Parang Matrix? Si Father pala, ang daming iniisip pag nandun sa altar. Minsan ka ang feeling ko talagang kayo lang tumanggap ng biyaya sa komunyon, ako hindi. Kasi nilibak ko na yung rector. Ulit-ulit ko na siyang kilkya sa aking isip. Pagkasama-samang panig nito. Ay, tao lamang ko. Pinipigilan ko siyempre, di ba? Pero kung ako'y pagod na at wala nang ibang maisip, hindi na ako eggplant, patola na rin. Sa isipan lang, patola. Okay. Ano po? Wala naman ako ibang nakikita mali sa ginagawa ng marami, except yung fraction talaga. Hindi ko talaga dapat ginagawa yan. So kung may kulang doon, kabayaan niyo yung pari gumawa. Kasi kapag hindi niyo ginagawa yun, gagawin ng pari yun. Kasi alam niyo trabaho niya yun. Halimbawa, walo yung siboryo, yung isang kalahati lang, yun ang ilapit mo kay Father para punuin niya. Malis ka na. Kung hindi niya naintindihan, ito hindi niya naintindihan. Slow. Bawal ba maging slow ang pare? Pag pagod na pagod na, slow talaga. Okay. Okay. Anong sinasabi? Alam niyo na to, sinabi na sa inyo. Ang mga lay minister, ang mga communion ministers ay ina-appoint doon kapag maraming tao. Alam niyo na yun, di ba? Pero, bawal sa pare na dahil na 10 ang lay minister, umupo na lang siya at ang pinagbigay nila niya ay yung mga pare, yung mga lay ministers, yung mga communion ministers. Bawal yun sa pare. Pero hindi nagbabago ang kahulugan ng misa dahil lang ginawa ng pari. Guilty ako dyan ilang beses. Pero minsan kasi sobrang pagod ko talaga. Kaya sinasabi ko na kayo na ako ang sarap. Parang hindi ko na kaya yung susunod na hambak. Kaya unawain nyo. Si Lord ka na, unawaan kayo pa kaya? Kayo naman. Nakalimutan lang mag-antang, nagalit-kagalit na. Yun ang gusto kong sabihin, ha? Tayo naghahanda, tayo nagle-lecture, kayo naghahanda talaga. Minsan nagdadasal pa kayo bago pumasok doon. Kapag meron kayo nakitang mali, pinapabayaan nyo na yun. Hindi nyo rin pinapansin. 2 beses ako nakakita seminarista ako, pare, tubig. Hindi naintindihan ng sakristan, tubig. Hindi na ng sakristan yung ala, binatukan sa harapan ng mga tao. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko maging gano'n. Ayoko maging gano'n. Although may mga natatarayan ako sa Kristan, hindi nyo na alam kasi naka-face mask ako. Natatarayan ako kasi, pero hindi ko naman binabatukan. Pinapatid. Tapos yung isa, pare, salita siya, umaandap-andap yung micro, yung sound system, off, on, off, on, off. Nag-aalit yung pa. Tinataw niya yung microphone. Ano siya, standing na, nakastand na. Ikot talaga siya ng ikot doon sa... Si
Sinabi ko rin sa sarili ko, Lord, ayoko maging ganun pare. Marami ako natutunan sa buhay pagkapari ko dahil sa mga pare nakita ko, ayoko maging ganun. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganun. Kaya yun pa ulit-ulit ko sinasabi. Kaya minsan nakakagility. Kasi minsan nakikita niyo ako nagmamadali. Kasi dito naman may kultura kayo. Alam niyo naman yan, di ba? Nagpabless ka ng isang bata. Lahat na yan! 801 na nga. Nagpas na nga ako, di ba? Tapos magpapabless pa ako. Diyos ko, Lord, di ba? Kaya minsan kailangan ko. Ganun talaga. Tinatakasan ko sila. Sorry na lang. Yung mga bagay na mas mahalaga sa hierarchy ng aking values kesa magpa-bless. Tsaka sa totoo lang, hindi ako talaga naniniwala dyan. Galing ka na sa misa, nagpawising ka na, mag-bless ka pa sa pare. Ano ba yung dadagdag nun sa'yo? Wala naman talaga. Wala talaga. Of course, gusto mo igalang yung pare, nandun na ako. Pero aminin mo na yung gusto na talaga yung gusto na yung misa mong pinagdiwang kapag sa pagkatiyo tayo nagbigay sa'yo ng biyaya. Tapos ayan, alam niyo yan, yung mga nagbimisik kayo, di ba? Di ba? Haharangin pa kayo, di ba? Minsan talaga kung sa pagmuti ko na maibuhos yung buong basa kami talaga. Pero ginano ko pa rin na may pagigigil. Pero naka-face mask ka, hindi alam. Gusto nyo rin gawin sa iyo yun, di ba? Nabisikan mo dito, pagdating mo doon, nandun na naman siya. Di ba? Nakakaubos ng pasensya. Ano ho ba kayo? Hoarder? Nako-hoard the blessing? Paano dadapo sa'yo ang biyaya ng Diyos kung ikaw mismo sakin? Nabasa ka na dito, pumipagkano ka ulit sa landang. Ay, naku. Pero dito sa Tondo, dagdagan niyo ang pasensya niyo kasi di ba? Hindi ko na sasabihin, di ba? Nakikita niyo naman, di ba? Pagkatapos ng communion, narito siya sa gitna na, hindi ko maiabot sa communion minister yung aking si Borio kasi narito siya. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan ng misa. Na yung mga bagay na yun, magagawa nila mamaya, hindi nila dapat ginagawa sa gitna ng pagdiriwang ng misa. Binangyari na bang sa inyo na pumila sa inyo ang pare at tumanggap ng komunyon? Kasi ako ginagawa ko yun. Kapag alam sa ibang lugar, di ba, bakasyon, di naman talaga ako nagko-celebrate. Pumipila ako, nangungunin ako sa day minister. Wala naman kayong dapat gawin. Kasi ang sinasabi lang dito, yung nag-celebrate, hindi mo nasasabihan ng body of Christ kasi concelebrator siya. Pero usually, hindi naman yung pipila sa inyo yung mga nagko-celebrate. Tapos ano ba yung magagawa ninyo, ito last na to, ano ba yung mga magagawa ninyo talagang mabibigat na delict? Pag sinabing delict, crimen yan, ha? Ang ating canon law ay mayroong listahan ng mga delict against the Eucharist. Okay? Una, hindi ko lang matatandaan lahat, pero yung mga matatandaan ko sabihin ko sa inyo. Una, yung sadyang mong pagtapon ng body of Christ o tinago mo para iwi, para isubo sa yung manok na banabong, yun ay late sentensya excommunication. Actually, yung abortion ng babae, excommunicated yung babae. Kahit na walang nagdeklara, kailangan mo muna sa obispo para tanggalin yung parusa mo. So, ang tawag doon ay late sentensya excommunication. Binigyan niya na ako, hindi ko pa ginagamit.
Late sentensya. Excommunication. Kapag ikaw nagmisa, hindi ka naman pare, di ba? Tinawag mo yung mga anak mo sa bahay. Anak, magmisa tayo. Eh, meron kang kopya ng magbisan. Nagmisa ka talaga. Late sentensya. Excommunication. Kapag ang pare ay nag-consecrate ng isa lang, kasi ay wala na palang anak na sa baryo kayo nakalimutan. Di ba naman kaya yan? Tinapay na lang. Late sentensya, excommunication. Of course, wala ka namang kinalakan doon, di ba? Pero kung masasabi mo, Father, ang alam ko, bawal yan. Kaya na pero ka. Nakatanggap ka pa, di ba? Nabasa ko ang salita. Pero at least sinabihan mo, di ba? Kakasama doon sa kanyang kalokohan. Late sentensya, excommunication. Marami niyan sa ating canon. Pero in terms of yung may kinalaman sa komunyon, ilang. Kapag ikaw ay minister at nagmamadali ka, biglang meron ka palang pupuntahan, tapos binigay mo doon sa kapatid, ay, ikaw na lang magbigay. Ay, bawal yun. Kung ikaw ay magbibigay at talagang merong urgent, tumawag ka kung sabihan mo na, mahuhuli ako, malilate ako. Or baka ako next week na lang, sorry, urgent po ito. Or pupunta ako po kayo sa Miyerkules. Magsisimba rin ako. Pwede yun. Nagigets niyo ba? Isipin niyo na sa lahat na pinibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo, kayo'y swerte na nagdadala kayo ng komunyon sa may sakit. Sa palagay ko, mas malaking biyaya yun kaysa yun sa nagbibigay kayo sa loob ng misa. Kasi ang pinupuntahan nyo ay yung mga walang kakayahang maglakad para dumalo sa Eucharistia. Pero, tinuruan naman kayo, di ba? Baka naman kasi pagdating yun, ako yung lay minister, kataon ni Cristo. Sige ho. May ritual yan, di ba? Pinagano niyo yung ritual. Hindi naman kayo yata pinagbabawal na gamitin yung communion rite. Una pa lang nagsisisi, no? Pinagsisisi niyo ba sila? Hindi na. Pagsisihin niyo naman. Pag Kristo maawa ka, Panginoon maawa ka, yun lang, pwede na yun. Ganun ka simple. Tapos, pwedeng magbasa kayo. Yan, pwede naman yun. At pagkatapos magbasa, pwede kayo magbigay ng konting baliwanag. Hindi po pili, baliwanag. Tapos pupunta na kayo sa ama namin. Tapos yun na, kordero ng Diyos. Ganun siguro ang ginagawa niya. Sana ganun ang ginagawa niya. Of course, sinasabi niya dito na bawal kayo magsuot ng mga damit na napagkakamalang kayo pari. May guilty doon, no? Iwasan na magsusot kayo ng mga damit na pagkakamalan kayo ng tao, pare, alam mo yun. Minsan na-paddle kayo, tonto pa kayo. Bawal yung pinagbabawa. Pasensya na kayo kasi alas 9 na ako, ang dami kong kwento. Pero sa bandang huli, ano ba ang sasabihin ko? Isa lang talaga siguro ang titingnan sa inyo ng Diyos pagdating sa langit, yung katapatan. Katapatan sa inyong paglilingkod. Hindi man perfecto, marami mo kayong pagkakamali, marami pa kayong pwedeng pag-aralan at dapat itubo. Pero ang mahalaga na ginagawa mo yan sa katapatan. Sapagat yun ang magliligtas sa iyo sa bandang huli. Amen? Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pasensya na ako kasi hindi ko naman talaga masasabi lahat sa loob ng 2 oras. Magandang gabi po.